Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Libuan ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo mitambong sa National Rally for Peace sa nagkadiang lugar sa Mindanao. Samdan ang usa ka traffic enforcer sa Davao City human gibanggaan sa gisita nga driver nga milapas sa balaod trapiko. Usa ka bag-ong himugso nga baby boy napalgan sa kasagbutang bahin sa usa ka luna sa Polomolok South, Cotabato. Mga taga-suporta sa gisuspending mayor ug sa acting mayor sa Kauswagan, Lanao del Norte nagkatensyon. Mayor nga gisuspindi, may barog nga siya gihapon ang mayor. World premiere sa My Ilonggo Girl, unya na 9:35 p.m. sa GMA Prime. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Libuan ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo ang midagsa sa National Rally for Peace sa Davao City karong adlaw. Atong sayro ng detalye ini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gibarabara nga na sa 300,000 ang musalmot sa Iglesia ni Cristo National Rally for Peace dinhi sa Davao City. Panawagan nila ang panaghiusa ug ang pag-undang sa impeachment complaint batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Na outlander color. Sayo nagtapok ang mga tao alang sa National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo sa Davao City karong adlaw, January 13. Bitbit nila ang mga karatulang nanawagan ug panaghiusa. Ilahasab gisupakan ang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Inay, dapat unahon nga atimanon ang mga isyu ug problema sa nasod. Sumala sa Davao City Police Office, anaa sa 300,000 ngadto sa 500,000 ka individual ang ginalantaw nga musalmot sa rally sa syudad nga gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Sangayon kami sa sabi ng Pangulong Marcos na itigil yung impeachment laban sa ating Vice President na si Sara Duterte po. Yun lang po. Sana po magkaisa po ang lahat po ng Pilipino. Subay sa kalihukan, gipasiradaan ang pulo ka karsada sa downtown area. Hinuon dunay mga alternatibong ruta alang sa mga motorista, labi na sa mga pampublikong sakyanan. Pipilas sa mga pasahero ang dugay na kasakay. Unsa ka dugay na mo nagulat ug mga 30 minutos na po. Dugay na? Oo. At ako Del Rio. Majote pa manggod ko. Kung giniagi? Wala pa. Sa oras mo doon? Tanaw lang na ako kung makasakay ko. Hinuon, suspindido karong adlaw ang face-to-face classes. Nagpatuman sab og skeletal workforce arrangement ang mga national ug local government agencies. Lakip na ang mga government-owned and controlled corporations o GOCC. Base kini sa Proclamation No. 1 sa lokal nga pagamhanan. Hugot nga gipatuman ang seguridad sa lugar aron masiguro ang kahapsay ug kalinaw. Meron tayong 4,674 integrated total na yan, ma'am, sa lahat ng security forces nandito sa area ngayon, ma'am. And then from Davao City Police Office, meron tayong 2,204 personnel. Sara, as of 2 p.m., sumala sa Davao City Police Office, ana sa 230,000 ang estimated crowd. Uga posible pa nga mula pa sa katong estimate nila nga 300,000 uga possible nga moabot sa 500,000 ang estimated crowd nga mosalmot sa INC National Rally for Peace nini sa Davao City. Kay dili lang ni INC members na po'y uban nga dili membro nga mipahayag sa ilaha nga suporta para sa National Rally for Peace sa Iglesia ni Cristo. Gani sa inyong sa kuang likod kaganiha pa ni silang buntag ug nagpabilin paghihapon sila sa ilaha mga pwesto. Pamaagi matud pa nila kini aron manawagan og paragiusa ug unta maundang na ang impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte ug inay atubangon na lang ang mga issue ug problema sa nasod. Gani sa akong likod, makita ninyo ang mga placard, no? Nanawagan sila og kalinaw ug kahusay, no? Sa ato ang nasod. Doon na pa'y mga nakapaskil, nakaimprenta nga bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithiin. So, estimated na mahuman, gibarabanaan nga 8 p.m. But according to Davao City Police Office, it will go beyond 8 p.m. And nakakatag na ang libuan
nga mga safety and security personnel. So karon naminaw sila ug nagtan-aw sa mga nakamuntar nga mga LED wall sa mga mensahe sa ilahang mga ministro. So far, so good. Hapsay ang event dinhi sa Davao City. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Kapin 80,000 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo gikan sa nagkariang lugar sa Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug Caraga Region ang misalmutsab sa National Rally for Peace karong adlaw. Ang detalye sa report ni Cyril Chavez. Bisan giulan, wa kini tagda sa sobra 20,000 ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga nagtapok sa Plaza Divisoria sa downtown area sa Cagayan de Oro City karong adlaw alang sa National Rally for Peace. Gawa sa Cagayan de Oro, dunay mga individual nga gikan pa sa nagkadayang probinsya sa Northern Mindanao, sama sa Bukidnon, Lanao del Norte ug Misamis Oriental. Silang tanan nakasuot og puting t-shirt, dunay nagdala og placard nga dunay mensahe sa mga buot nilang ipaabot sa gobyerno. Plastar sab ang Medical and Command Center nga anaa duol sa amphitheater kung asa ginapahigayon ang aktibidad. Pasado alas 11 sa buntag karon, nagpadayon ang pag-abot sa pipila ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dinhi sa Plaza Divisoria sa Cagayan de Oro City. Apan karon mga kapuso, nakasinati kita og taligsik. Rason nga nakaapekto kini sa panagtapok, hinungdan nga ang pipila ka mga mitambong iya-iya og diskarte aron makapalandong. Matod sa Cagayan de Oro City Police, generally peaceful among panagtapok bisan dunay bata nga nawala o gipangita gilayon sa rescuers ug PNP personnel. Ga-conduct security and maintenance of peace and order sa area of responsibility diri sa Divisoria, which is sa among monitoring wala pa man mga insidente nga na-record. Then padayon gyapon atong provide security operations sa participants and other audiences. Dugang seguridad sab ang gipatuman nga signal jam sa Plaza Divisoria ug mga kasikbit nga lugar nga mulungtad hangtod mahuman ang rally. Pasalamat pud mi sa among Police Regional Office din nga nag-provide through Police Brigadier General Jason C. De Guzman nga nag-provide siya augmentation sa Cagayan de Oro para kaning mga police station around the Cagayan de Oro is dili sila ma-lessen ang capability nila to enforce security sa kanya-kanyang jurisdiction. Anaa sa kapin 30,000 ka miyembro sa Iglesia ni Cristo ang nagtapok sa FS Pajares Avenue sa Pagadian City alang sa ginapahigayong National Rally for Peace. Alas 2 sa kadlawon kaganina, diyang nagsugod og pangabot ang mga mosalmot nga nagikan pa sa Zamboanga del Sur ug del Norte, Zamboanga City, Zamboanga Sibugay ug Misamis Occidental ug Oriental. Dunay nagkadaiyang placard kung asa nakasulat ang panawagan sa panaghiusa. Bantay sarado sab ang security personnel sa lugar. Nagkansila sab og face-to-face classes ang pipila ka tulonghaan sa Pagadian City tungod sa aktibidad nga gilaumang ulungtad hantod unyang alas 10 sa gabii. Sa Butuan City, gibanabanangan na sa kapin 30,000 ka individual as of 12 noon ang misalmod sa National Rally for Peace nga ginapahigayon sa Butuan City Sports Complex. Gilangkuban kini sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo gikan sa Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao City ug Surigao del Sur, Dinagat Islands ug Siargao Island sa Surigao del Norte. Hugot sab ang seguridad nga ginapatuman sa kapulisan. Dunay naka-standby nga medic, SWAT ug mga ambulansya in kasog dunay emerhensiya atol sa ginapahigayong rally. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka traffic enforcer sa Davao City ang nasabdan human gibanggaan sa driver nga gisita niini kay nakalapa sa balaod trapiko. Ang driver misibat. Ato ibalik si John D. Esteban. Bisan gibabaga na sa enforcer sa Davao City Transport and Traffic Management Office ning sakyanan. Parayon gihapon sa pagpadagan hangtod sa misibat. Sabado sa hapon, January 11. Sumala sa enforcer nga si Eddie Ducusin pinaagi sa chat message sa GMA Regional TV 1 Mindanao. Iyang gisita ang driver aron isyuhan og ticket kay nag-illegal turn sa Dalang Torres apan inay magpadaplin misibat na hinuon. Gigukod sa enforcer ang driver sakay sa motorsiklo hangtod sa naabot sila sa usa ka mall sa Bahada.
Ug didto gibabag na sa enforcer ang iyang kaugalingon aron muhunong ang driver. Apan nagpadayon gihapon kini sa pag-abante. Naggarasan matud pa ang iyahang motor ug nakaangkon siya og minor injury. Nakapablatter na ang enforcer sa Traffic Enforcement Unit sa Davao City Police Office ug nakapa-medical exam na. Desidido mo pasaka og kaso ang enforcer batok sa mong driver. Nanatay coordination ma'am with the Land Transportation Office para masumunan o matagalang sabina ang kaning registered owner sa sedan ma'am. Actually, ma'am, ang enforcer na injury, ma'am, no, injury rato ang CTTMO enforcer, and then we are planning to, ma'am, kaya ang realization sa yung driver's license po, driver sa sedan. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga mutuman sa balaod trapiko ug respetohon ang mga enforcer. Kung na ay mga violations, dapat irespeto nato kung paunong ta, muhunong lang ta, and then ang isagid, ma'am, irespeto nato ang ato ang batas trapiko din sa ato ang sila sa Davao. John D. Esteban, 1 Mindanao. Gibaha ang usa ka sitio sa Barangay Igpid sa Opol, Misamis Oriental tungod sa kusog nga ulan epekto sa localized thunderstorms. Nakurat ang mga residente sa Zone 6, Sitio Puntakon, Barangay Igpit, Opol sa Misamis Oriental. Dihang kalit nga misakang tubig baha sa ilang lugar pasado alas 7 sa gabi ni atong Biyernes. Sa video makita ang lampas bagtak nga tubig baha sa main road sa Barangay Igpit. Pipila sab ka mga sakyanan ang naglisod pagtabok sa gibaha na nga dalan. Nasudlan sabog tubig baha kining usa ka balay sa lugar. Dali-dali nga gipangsaka sa tag-iyang iyang mga gamit aron dili maabot sa tubig baha. Sumala sa Opol MDRRMO nga misaka ang tubig baha sa lugar tungod ubos ang nahimutangan sa maong sityo. Kusog sabang ulan ni atong tungura ug walay magawsan ang tubig hinungdan nga mipundo kini sa lugar. Hinuon walay natala nga nasamdan o gihiklin tungod sa baha. Sa karon, balik normal na ang sitwasyon sa lugar. Ang pag-ulan sa lungsod, epekto sa localized thunderstorms. Kapin 20 ka mga balay ang naugdaw ato sa sunog sa Barangay Crossing Bayaba sa Toril District, Davao City. Duha sab ang samdan human na paso, lakip ang usa ka 2 anyos nga batang babae. Ano ang report ni Argil Relator? Gilamoy sa dakong kalayo kining kabarayan sa Purok 12 St. Matthew, Corner St. Paul, sa Barangay Crossing Bayabas, Toril sa Davao City, Sabado sa hapon. Sanglit sagad gama sa light materials ug dikit-dikit ang mga balay, daling ni kanit ang kalayo. Sumala sa Toril Fire Station, ana sa 26 ka mga balay ang daling naugdaw. Temporaryong nagtiner sa Barangay Crossing Bayabas Gym ang mga apektadong pamilya. Si Tatay Vicente nasakitan pag-ayos sa hitabo. Sangli tuig 1994 pa sila nagpuyo sa maong lugar. O sa matud pa, usa lang kapamilok na hanaw na ang ilang Pinoy-anan. Pwede kusugang kalayo walay 5 minutos lagi ka ng hurot dayon kay ang hangin pwede kusugaw niya. Kuan manggod ang mga kahoy man. Atul sa sunog, usa ka 2 anyos nga batang babae ang samdan, humana paso sa kalayo ang kamot hangtod sa bukton ug agtang. Napaso sab ang 30 anyos nga kabanay niini nga maoy ni salba sa bata pagawas sa nasunog nilang balay. Parayon pa silang ginatambalan sa Southern Philippines Medical Center. Una ko nakitaan atop to. Yan dili na pud ko sa mo dako na pud kayong kalayo. Basbas kayo ni kuan. Domingo sa buntag, gibalikan sa investigador sa Toril Fire Station ang nasunog nga mga balay aron sa pagsuta sa hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Gilayon sab nga nagpahigayon og taging ang mga personahe sa Davao CSWDO sa mga nasunugan nga anaa sa evacuation center. Gideploy sab ang ilang mobile kitchen aron muhatag hot meals sa mga apektadong individual. Kami og naihatag sa mga tao kaloy sa mga bisag unsa dawaton pa namo sa kasing pagdawat. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang napalgan sa pipila ka mga residente sa kasagbutang bahin sa usa ka luna sa Pulumulok, South Cotabato. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sama na Gikalisang niining mga residente diyang dunay usa ka baby boy ang napalgan sa kasagbutan nga bahin sa usa ka luna sa Purok de Maclid, Barangay Cannery Site, Pulumulok, South Cotabato, pasado alas 9 sa buntag adlawng Sabado. Buhi pa ang maong bata nga gihapinan og sako. Gituo ang bagong himugso kini kay wala pa naputol ang pusod niini. Duna pasab matud pa pinaakan sa alamigas ang lawas niini. Gilayong rescue matud pa kini sa mga residente ug gidala sa usa ka ospital. Ana-anak kini sa maayong kahimtang. Mahiro pod kay gidala man pod sa ospital, which is mao gitong insakto, no, nga madala sa ospital kay importante man na minutos, segundos. That really matters ba sa mga ingana nga sitwasyon. Sa kasamtangan gibali na ang maong bata sa South Cotabato Provincial Hospital alang sa padayong pag-atiman nga gina-assist sa Municipal Social Welfare and Development Office. Sa karon ginasuta pa sa mga otoridad sa kung kinsa ang inahan o nagbilin sa maong bata. Sa mga kabataan, mga kababainan, no, mga ginikanan nga wala gini ang pagpamilya kanunay gyud naton isipon, no. Wala man kita nagabasol og sa kay unsa man, pero suppose tanan planuhon gyud, no. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Nagkatensyon ang mga suporter sa suspended mayor ug sa acting mayor sa Kauswagan, Lanao del Norte. Gibarugan sa gisuspending mayor nga siya gihapon ang mayor sa lungsod ug illegal matud pa ang pagsuspenso kaniya. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Miulbo ang tensyon sa gawa sa munisipyo sa Kauswagan, Lanao del Norte, Domingo sa hapon, dihang nagpang-abot ang mga supporters sa gisuspending mayor sa Kauswagan, Lanao del Norte nga si Romel Arnado o ni acting mayor Aga Dimacuta. Makita sa video ang pagbinunalay og bangko sa mga supporters. Pipila ka mga glass panel sa munisipyo ang nabuak. Hinoon dali nga girespondihan sa mga pulis ang maong hitabo. Wala man kumutuo nga suspended siya kay wala man makakuan sa proseso nga masuspend. Una niini, may pakita sa publiko sa unang higayon ang gisuspending mayor aron tubagon ang mga aligasyon bato kaniya. Kauban niya ang iyang mga kaalyado sa politika, lakip pipila ka mga leader sa MILF o MNLF sa Lanao del Norte. Sumala sa kampo sa suspendidong mayor nga kung subayon ang Omnibus Election Code, kinahanglan kuno nga aprubahan una sa Commission on Elections kon COMELEC ang suspension order nga gipagula sa sangguniang bayan sa Lanao del Norte. Wala sab kuno'y letter of assumption gikan sa gobernador ang milingkod nga acting mayor. January 6 hangtod karon na ay mga tao nga nag-camping na sa sulod sa munisipyo. So nag-file with me, manifest me o motion for issuance of status quo anti-order para mahibalik sa dating nga sitwasyon ang status sa munisipyo. We should get out of there because I am still the mayor. I have the freedom. I'm back now from vacation. I am back and I am on duty. And he should get out of there. Attention to the PNP. You should lead the way because that is the law. Gikuhaan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao og pahayag si acting mayor Dimacuta. Kahinumduman nga niadtong December 27, 2024, gipagula sa sangguniang bayan ang suspension order batok kang Arnado tungod sa reklamong grave abuse of authority nga nagsumikad sa reklamo sa usa ka kanhi barangay chairman sa maong lungsod. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Lauman ang matagkaron og unya nga mga checkpoints sa kadalanan sa Davao City sanglit gisugda na ang pagmuntar og COMELEC checkpoints subay sa pagsugod sa election period din epektibo sab ang pagpatuman sa gun ban. Ani report ni Argil Relator. Usa-usa ang ginapailawom sa visual inspection sa Davao Police ang mga sakyanang nagaagi sa mga gimuntar nga COMELEC checkpoint sama sa San Pedro Street sa Davao City.
Kiniagig pagsugod sa election period Domingo sa buntag alang sa 2025 national and local elections. Ang mga motorista gipangitaan sab og mga tukmang dokumento sa ilang gimanehong motorsiklo. Dunga ni ana, nagpahigayon sab og simultaneous kick-off ceremony for the establishment of Comelec checkpoint sa Davao City Police Office headquarters. Unang higayon matud pa kini nga buntag na gipahigayon ang kick-off sa Comelec checkpoint. Dili sama sa naandang alas 12 sa kadlawon. Subay matud pa sa gipagulang kamanduan sa Committee on Gun Ban and Security Concerns. Present sa seremonya ang mga tag-as nga opisyal sa Police Regional Office 11, Davao City Police Office, Task Force Davao, Coast Guard Station Davao, og Comelec Davao, og Comelec Regional Office 11, aron muhatag og guidance sa tropa sa security cluster. Let us remember that the ban on the carrying and or transporting of guns and other deadly weapons is not just a regulation. It is a symbol of our dedication to safeguarding the lives of our citizens and protecting the integrity of the electoral process. Personal sab nga nag-ocular inspection ang mga opisyal ngadto sa mga Comelec checkpoint sa tulo ka distrito sa syudad. Ato sa inspeksyon, dili na kinahanglan nga mugawas o munaog ang driver sa sakyanan. Bawal sab ang physical o body search o dili sab required ang mga motorista nga ablihan ang glove compartment, trunk o bags. Ang matag tarpaulin nga nagapahibalo nga dunay checkpoint, nakasulat ang pangalan sa station commander sa PNP kung asa nahisakop ang lugar. Ingon man ang pangalan sab sa election officers, lakip sab ang ilang contact numbers nga mamahimong makontak o galing dunay mga kalapasan sa pagpatuman og checkpoint. Luyo nga walay lugar sa Davao Region nga gipailawom sa election hotspot areas. Mas pahugdan paghihapon sa otoridad ang pagbantay aron masiguro nga mahimong hapsay ang pagpahigayon sa election-related activities. For our assessment right now, everything is peaceful and for the reports of our intelligence officers from the ground, and the situation is very normal. We are still deploying our personnel for this election, and we will not down guard because of course this is a national exercise. Hinoon, wala pa'y nadakpang milapas sa election gun ban sa rehiyon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1. Mindanao. Usa ka babae nga drug surrendery ang patay human gipusil sa Cotabato City. Dead on the spot ang usa ka 37 anyos nga babae diyang gipusil pasado alas 7 kaganinang buntag sa Purok Ibrahim, Barangay Kakar, Poblasyon 8, Cotabato City. Sumala sa kapulisan, usa ka drug surrendery ang biktima ug residente sa mga lugar. Sa imbestigasyon, nagmaneho sa iyang motorsiklo ang biktima nga ug gisubay ang dalan sa mong barangay dihang gipusil kini sa wala pa mailhing mga sospek nga gilayong miikyas human sa krimen. Naigo ang biktima sa dalunggan ug likod nga bahin hinungdan nga sa hinanaling kamatayon niini. Na-recover sa crime scene ang upat ka fired cartridges sa kalibre 9mm pistol nga gituhang gigamit sa krimen. Love triangle ang ginatanaw sa kapulisan nga motibo sa krimen apan padayon ang ilang investigasyon ug sa pag-ila sa sospek. Usa ka lalaking construction worker sa Cagayan de Oro City ang patay human nga aksidenteng matumbahan ug dakong punuan sa kahoy samtang nagpahulay sa iyang break time. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang usa ka lalaking construction worker nga residente sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City human natumbahan og punuan sa kahoy. Sa investigasyon sa kapulisan, pasado las 12 sa udto adlawng Huwebes, nahitabo ang insidente dool mismo sa construction site nga sakop sa Barangay Tablon. Samtang nagpahuway ang biktima uban ang iyang mga kauban sa trabaho, sanglit break time nila, kalit kuno sila natumbahan og dakong kahoy sa Antipolo og naigo ang biktima. Nag-break, kay break time man atong higayuna. Suddenly, ang distansya nga kahoy nga Tipolo ni collapse. Na-collapse, naigo gyud kining maong biktima nga diri sa iyang wala nga bahin sa iyang Daling gidala sa ospital ang biktima sa iyang mga kauban sa trabaho. Apan namatay gyapon kini. Walay nakitang foul play sa maong hitabo ang PNP. Foul play, layo kayo ang kuan nga naay foul play. Daghang nakakita mga kaubanan niya sa mga laborer sa construction site.
nga walay foul play. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa kumpanya nga ginatrabahuan sa biktima. Apandaan na kuno kini nag-ingon sa PNP nga andam silang abagahon ang galastuhon sa nahibiling banay niini. Pahimangno sa kapulisan karon nga batasanon gyud nga siguruhong luwas ang atong mga kaugalingon sa pagpanarbaho ug mosunod sa tanang safety measures nga ginapatuman. Magbinantayon ta sa tong kilid-kilid kay kato act of nature man. Kahoy siya, wikalit lang. So magampo before magtrabaho, pag trabaho magampo, magbinantayon para sa safety. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Sa pagsugod sa election period kagahapon, hugot na sab ang seguridad sa mga lugar sa Northern Mindanao dihang nagpahigayon na og checkpoint sa Cagayan de Oro City ug Iligan City. Ani ang report ni James Paulo Yap. Gipangunahan sa COMELEC Region 10 o Police Regional Office 10 ang pagpahigayon o COMELEC checkpoint sa boundary sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City, Domingo sa buntag. Senyales kini nga nagsugod na ang election period para sa 2025 midterm elections. Dugang niini ang pagsulod sab sa gun ban diin gibawal na ang pagdaladala og armas bisan pa man lisensyado kini. Nagpahimangno ang COMELEC ngadto sa otoridad nga magpahigayon sa checkpoint nga magmatinahuron sa mga motorista aron malikayan ang mga reklamo ug nanawagan sab sila sa mga motorista nga mutuman sa ginapatuman nga inspeksyon. Tambayayong sa PNP ang pwersa sa kasundaluhan ug Philippine Coast Guard aron masiguro ang kahusay sa kadalanan. Sa Iligan City, nagsugod na sab pag-inspeksyon ang PNP, AFP ug COMELEC sa mga checkpoint sa syudad, sama sa Dalipuga Border Control Point sa Barangay Dalipuga atol sa unang adlaw sa election period. Nagpahimangno sab sila sa mga guidelines ug protocols ngadto sa mga motorista karong ginapatuman na ang COMELEC checkpoint. Gi-inspeksyon sab sa COMELEC ug PNP ang gun ban checkpoints sa mga entrada sa Lanao del Norte, Misamis Oriental ug Lanao del Sur. Sa karon wala pa'y natala nga milapas sa gun ban sa syudad. Hinuon bisan wala nalakip sa election hotspot areas ang Iligan City, nagpabiling hugot ang pagpatuman sa seguridad sa syudad. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakadawat ang kabomberuhan sa Upol, Misamis Oriental ug bagong fire truck gikan sa LGU. Dako kining tabang alang silang pagresponde panahon nga dunay sunog. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dako ang kalipay sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection o Upol Fire Station tungod sa ilang nadawat nga usa ka brand new fire truck gikan sa Upol LGU. Ang maong truck adunay water capacity nga 6,000 liters. Kumpleto sab kini sa mga aparato sama sa water gun turret, breathing apparatus ug mga firefighting equipments. Sumala ni Fire Senior Inspector Harley Glenn Galpo nga dakong tabang kini alang sa pagsiguro nga maserbisyuhan ang mga upolanon panahon sa emerhensiya ilabi na sa sunog. Namatay mga existing na mga strategies ani. So kaning mga hinterland barangays na namatay bag-o na fire truck kani kumbati na gina siya. Ipailawom kuno sa rehabilitation and reconditioning ang ilang 15 na katuig ug karaan nga fire truck aron mas mapataas pa ang lifespan niini. Samtang sa El Salvador City sa Misamis Oriental, siyam ka mga bagong heavy equipment sab ang giturn over sa City Engineering Office. Kini ang 5 ka dump trucks, 2 ka backhoe, 1 ka road roller ug 1 ka forklift. Gipalit kini sa LGU aron magamit sa mga road clearings and road opening operations sa syudad. Hangyo karon sa mga opisyal sa syudad nga ampingan ang maong mga bagong ekipo aron mapahimuslan sa dugay nga panahon. Kauban si Roland Cañas, ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. Moariba na sugod karong gabi ang pinakabagong seryeng hatod sa GMA Public Affairs nga My Ilonggo Girl. Buena manong kilig para sa 2025 ang ihatod nila ni Jillian Ward ug Michael Sager. Double the thrill sab sa dual role nga gibidahan ni Jillian.
Isip ang promdi nga si Tata ug ang glamorosang aktres nga si Venice sa tapatan sa magkanaong kinsa ba ang mudaog. Unya na ang world premiere sa My Ilonggo Girl 9:35 PM sa GMA Prime ug Kapuso Stream, 11:25 PM ang replay sa GTV. Mo kato muling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakauling balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamong sa atong mga kapuso abroad. Para ilang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.